para magbigay po ng kanyang muling mensahe. Palakpakan po natin ang naging inspirasyon ng bawat pamilyang Manileño ngayong Kapaskuhan. Ang ating mahal na Yorme Isko Moreno Domagoso. Hindi naman, pinigyan ko kayo ng pinakamagandang host. May asim pa. Kili-kili. Thank you. Good afternoon, good morning. Ngayon ay magpapasko na, ilang araw na lang. Well, una, maraming salamat sa inyo. Thank you very much to each and everyone. Thank you for delivering services to our people. In a big organization like ours, it will never be perfect. But through the leadership of your director, Dennis Biahe, siyempre, aalisin natin yung mga bulok na kamatis. Sa isang kaing ng kamatis, isa lang ang mabulok doon, hawa-hawa na lahat yun. So we're doing our best to give back dignity to your work. Na masama ang impresyon, tanggapin na natin o hindi, magpapasko naman. Masama ang impresyon sa atin bilang traffic enforcer. Sometimes nagkakamali tayo. Sometimes naman, totoo din. Sometimes may abuso naman. Pero both sides. May mga hard loser, wala kang magagawa. Pag gumagawa ka ng tama, marireklamo ka. Pero kasi, hindi mo masisi ang taong bayan. Sa tagal ng panahon ng pag-aabuso ng enforcer sa pangkalahatan. Hindi lang naman yan sa Maynila. Sa pangkalahatan. Ang impression nila sa enforcer, mananaga. Yun kagad ang. Kaya ako, pinipilit kong magbuti at magsino sa resources ng gobyerno na maibigay yung marapat sa inyo at sapat hanggat maaari para hindi na kayo matutokso at ang kinin ninyo, ipagyabong ninyo ang dignidad ninyo bilang manggagawa ng pamahalaan na nagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. Remember, traffic enforcement, it's not because we wanted to enforce provisions of the law, particularly in violation. There is other side of traffic enforcement, service to others. Nasiraan, kailangan ng tulong, aksidente. Naalala niyo yun, nung nag-mayor ako nung una, doon panahon ko lang na yun nangyari na ang traffic enforcer nangahabol ng magnanakaw. Hindi naman niya trabaho yun. Ang trabaho niya, habulin yung tumatakbong motor na violators o tumatakbong driver na violators. Pero dahil siguro tumaas ang moral niya, pati magnanakaw, inabol niya. Meron pa tayong isa, di ba, yung isang enforcer naman na sumampapasakyan. So yung sabihin, we can go beyond our scope of work, giving services to our people. Sana matutunan natin yung mga magagandang leksyon. Huwag natin kokopyahin yung nakasanayan na ng luma na kapag binigyan kayo ng otoridad, ay gagamitin natin yun upang ipagyaman ng sarili. Meron naman kayo kahit pa paano, naraos ko naman, pinipilit ko namang gampanan yung obligasyon ko rin. So, ang kininin nyo, bigyan nyo ng dangal ang inyong trabaho. Siguro yan ang tingin kong magandang mindset natin come 2026. Para unti-unti maibangon natin ng puri na ang taong nagtatrabaho sa gobyerno ay hangad magserbisyo sa tao. Yun, tulungan ninyo kung ibalik yon sa puso at isipan ng ating mga mamamayan. Na kapag nakakita sila ng taong gobyerno, across, nagkakalkal ng informal, mga TPS, engineering, and so on and so forth. Hanggang doon sa opisina ng mayor.
na kapag nakita nila tayo, tayo yung hope na inaasahan nila. Tayo yung pag-asa. Tayo yung pag nakita nila, ay, andyan na. Ayan na yung solusyon. Ilagay niyo yan sa puso't isipan nyo sa 2026. Ilan sa inyo, gumulong na ang ulo. Huwag nyo nang hintayin kayo yung susunod. Huwag na, hindi naman kailangan. Mahirap ang buhay. Pero ang pera nawawala, ang pera dumarating. Pag ang dangal nawala, ang hirap ibangon ng buhay. Kaya yan ang mensahe ko sa inyo, galingan ninyo. I continue to believe in you. Again, our organization is not perfect. We are human beings, tend to make mistakes. Maaari tayong magkamali. Tao lamang. Sabi ng mga akla lang, tao lang. But, yung pagkakamali, hindi natin pwedeng abusuhin at paulit-ulit natin ginagawa ang pagkakamali. Sabi ni Einstein, don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. Naintindihan nyo? Ako rin hindi. English eh. Tatagalugin. Huwag kang aasa na may bagong mangyayari sa iyo bukas kung ang ginawa mo ngayon ay katulad ng kahapon. Kung ang kinopya natin kawalangyaan, ang ginawa natin ngayon kamalian, at ginawa mo muli, eh walang bagong resulta sa kinabukasan. I believe in you. I believe that you can do the job. And I will continue to believe in you. So, Merry Christmas. At ipaalala ko, pinili ng mga matatanda natin ang diwa ng Pasko. Pagmamahalan at pagbibigayan. Ipakita natin ang pagmamahalan. Kiss mo ngayon nasa tabi mo. Kasi I love you. Yung nasa kaliwa mo, sabi mo, I love you. Yung nasa kanan mo, kanila, nagsabi kayo ng I love you, pati nga lang alam nyo, nakita ko. Because I love you is a universal word that any language can understand. Kaya when you smile, it's also sending a message, you're welcoming another human being nearby or near to you. See? That's why, mas maganda kita ninyo. Minsan din natin nasasabi yan sa ating magulang. Hindi natin yan nasasabi sa ating anak. But that simple three words may trigger the science of human body. Kaya sa inyo, galingan ninyo, o pangalawa naman, magbigayan kayo. Paano pagbibigay? Halimbawa, may isang nagkamali sa tagal ng experience ninyo. Sa tagal ng experience nyo, nagkamali, traffic violation. Mano ba, habang nag-uusap kayo mukha naman totoong nagkamali lang. At hindi naman na tulongges na nagkamali na, matapang pa. Maraming ganun mali na, matapang pa halimbawa ay mababang loob. Ay talaga naman halimbawa may importante sa puput. Malaramdaman nyo naman yun pag nagkakausap mo tayo. Imbis na hinga mo ng maling anda, isang bulik, sabay kwento, alam mo, ma'am, ito, dito, 200 lang, okay na. Sa City Hall, 1.5, pipila ka pa, 3 oras. Alam ko, style nyo. Huwag na. Give dignity. Bago yung puri mo. Mas masarap yung pagdating ko doon, nakukuha mo yung 25%, pinipirma mo. Tapos maya-maya, pupunta ka ng grocery. Tapos maya-maya, pupunta ka ng kusina. Tapos maya-maya, isusubo mo sa anak. Ayan, lagi niyong huwag niyong kakalimutan. Merong pamilyang umaasa sa inyo.
So, pagmamahalan, pagbibigayan. So, nagkamali, o sige, huwag ka nang uulit ha, konyatan kita eh. So, natulungan mo na siya, itinama mo yung pagkakamali kasi itinama mo sa isipan niya na no left turn. Ang yellow, slow down. Hindi run as fast as you can. Tama ba? Yes! Unti-unti. Tulungan natin ang ating pamayan. So, sa ating mga parking boys, traffic enforcer, ito may regalo sa inyo ang inyong direktor sa tulong ni Paring Willie. Palakpakan niyo siya. Mabuti na lang. Maraming lamang bigas yung tiyan, Willie. Pwede pang burikihin. Thank you, Willie. Tapos, kayo, di ba, J.O. kayo? Ang hinang uri nyo naman pagka hindi nyo pa nabalitaan yung announcement ko last Monday. Di ba binibili ko 5 buling? Di ba? 7 milyon. Meron kayo. Tabayanan ninyo. Kawawa lang ang parking aid. Malay nyo. Good things come to those who wait. But, kayawaan Diyos. Pagsisikapan ko. Yung inihingi ko sa inyo, medyo mabigat yun in such a way because ang kalaban mo doon, sarili mo. Ang hinihingi ko sa inyo, baguhin ninyo ang inyong sarili. Napakahirap yun. Lalo na pag nakagawian mo na. Yan ang minsan na mahirap mapaguhin. Pero, yung kapalit naman ng hinihingi ko sa inyo, kumanatag kayo at pati ang mga pamilya. Hanggat naririto ako sa City Hall at yung mayor, pipilitin kong mag-ina. Magsisikap ako, magbubuti ako para may taguyod muli ang mamamayan ng lungsod. Merry Christmas! Happy New Year! I love you. Kita nyo, nag-iitian na naman kayo. Sige, mag-ingat kayo. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Ang wish ko, maging malusog kayo sa 2026. Thank you.